Saktong-sakto sa Independence Day celebration ang paglabas ng Memorandum Circular ng Malacanang para imandato ang bagong Pilipinas Hymn at ang bagong Pilipinas Pledge. Sa mga seremonya kanina ng Araw ng Kasarinlan, pinatugtog ang nasabing kanta at binigkas ang bagong panata. Medyo mahirap lamang po sundan ang kanta. Kailangan talaga magaling ka sa videoke. Pero ang kapansin-pansin sa Independence Day celebration na pinangunahan ni VP Sara Duterte sa Davao City, hindi pinakanta ang bagong Pilipinas Hymn. At nang hingan si VP Sara ng mga Davao reporters ng kanyang reaksyon sa bagong kautusan ng Malacanang para sa bagong Pilipinas song, isa lamang ang sagot ng bise. Isang malaman na no comment. Pero sa ilan kasing eksperto, hindi lamang po ito simpleng pagbigkas ng isang bagong panata o pagkanta ng bagong himno. Sa Memorandum Circular 52 na nilabas ng Malacanang, ang bagong Pilipinas Hymn at Pledge ay kailangang gamitin sa weekly flag ceremony ng lahat ng ahensya ng gobyerno at ng lahat po ng mga public schools. Kung babasahin mo naman ang mga kataga, parang wala namang kontrobersyal sa bagong kanta o sa bagong panata. Pero sa column ni Attorney Mel Santamaria, Dean ng FEU College of Law, tinawag po niya itong illegal at unconstitutional itong circular. Bakit daw? Sa simple pong paliwanag, tayong lahat ay may freedom of speech at freedom of expression. Garantisado po yan sa Section 4 ng 1987 Constitution. So ano ngayon doon? Ang ibig pong sabihin niyang freedom of expression, may karapatan kang sabihin ang iyong gusto. Pero may karapatan ka rin na hindi sabihin ang ayaw mong sabihin at walang pwedeng pumwersa sa iyo. Hindi ka pwedeng pwersahin na magbigay ng panata o kumanta ng bagong himno kahit Malacanang pa ang mag-utos. Yun lang, required na po ito sa lahat ng empleyado ng national government at sa lahat ng mga public teachers at public students. Sa ayaw o gusto nila, kailangan nilang mamanata ayon po sa Circular number 52. Pero kung wala namang kontrobersyal sa bagong panata, bakit pa kailangan palakihin ang issue? Ito po kasi, kahit okay lang po yan ngayon, paano na sa susunod? Paano kung may bagong panata na may palo na mas politikal? Tandaan po natin na sumumpa ng katapatan ang mga kawani ng gobyerno sa institusyon at hindi po sa iisang administrasyon. Kaya't ang tanong, pwede bang pwersahin ng mga kawani ng gobyerno o mga estudyante at guro na bumigkas ng panata na wala naman sa batas? Sa totoo lang, 2 beses na pong umabot ang isyong ito sa Korte Suprema. Taong 1955, isa pong grupo ng mga Jehovah's Witness ang inexpel ng ilang eskwelahan sa Masbate dahil ayaw daw nilang manumpa sa flag ceremony dahil ito raw ay idolatry. Konserbatibo noon ang desisyon ng Korte Suprema noong 1959. Kinatigan po nito ang pagpapatalsik sa mga estudyante noon. Pero taong 1993, nagbago na po ang ihip ng hangin. Pareho din kaso, mga estudyante at guro ng Jehovah's Witness, pinatalsik sa kanilang eskwelahan sa Cebu Province naman dahil ayaw nilang sumumpa sa Pledge of Allegiance sa kanilang flag ceremony. Sa panibagong desisyon ng Korte Suprema, kinatigan po nito ang freedom of speech at ang freedom of religion. Kung pipilitin mo lang ang isang grupo na mamanata, paano pa nila mamahalin ang kanilang bayan o rerespetuhin ang kanilang mga otoridad? Meron din pong US jurisprudence ito. Ayon kay US Supreme Court Justice Jackson, hindi mo pwedeng ipwersa ang unity at loyalty sa taong bayan at lalong hindi ito pwedeng ipanglabag sa karapatan ng ordinaryong mamamayan. Ang kasarinlan at karapatan ay hindi lamang po kasi mga katagang binibigkas. Ito ay mga konsepto na dapat isadiwa. Happy Independence Day po sa inyong lahat. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.